Welcome po sa aking channel. Ngayong araw na to, let's learn Blender's Extrude Tool. Ang Extrude Tool ay isa sa fundamental tools in modeling. Ito ang pag-i-extend ng portion ng ating mesh sa certain direction. Ang tool na ito ay magagamit lamang natin sa edit mode. Currently, nasa object mode tayo, lipat tayo sa edit mode. Pwede tayo mag-extrude ng all types of selection tulad ng multiple faces, vertices, and edges. Click natin ang extrude icon sa ating sidebar or E sa ating keyboard. Then select natin ang portion or structure ng ating mesh na gusto nating i-extrude or vice versa. Select natin ang ating face. Pag activated na ang ating extrude command, mapapansin natin ang yellow gizmo or ang ating normal axis manipulator. Click lang natin ito. Hold, then drag natin sa location na gusto nating extrude, then release to confirm. Pwede rin tayo makapag-extrude ng vertex. Or ng edge. Ang ating extrusion ay po pwedeng positive or negative. Select natin ang ating face. Press E sa ating keyboard. Then extrude natin siya outward or positive and inward towards our mesh or negative. Then, release to confirm. Sa tool na ito, pwede rin tayo mag-assign ng axis or direction kung saan pointed ang extrusion natin. Select natin ang ating face, press E sa ating keyboard, then drag lang natin ang ating mouse. Pero bago tayo mag-release to confirm, press lang natin sa ating keyboard ang X kung sa X-axis natin gusto i-extrude, Y, or sa ating Z. Then, click to confirm. Ang extrusion ay hindi lamang nakabase sa mouse movement natin. Pwede rin tayong magbigay ng precise unit of distance sa ating extrusion. Select natin ang ating face. Press E sa ating keyboard. Then, type natin ang ating distance na gusto. 1, enter, or click lang natin ang ating mouse to confirm. Check natin yung unit na gamit natin ngayon. Punta tayo sa ating scene properties. Unit. So, yung length natin is meter. Subukan natin uli. Select natin ang ating face. E to extrude. Pwede nating i-drag ang ating mouse. Press 1 for 1 meter sa ating keyboard. Enter sa ating keyboard or click sa ating mouse to confirm. Ang combination ng direction or axis at precise numeral value ng ating distance ay pwede rin natin gawin sa ating extrude tool. Select natin ang ating face, E to extrude, X for our axis, 1 for our distance, enter to confirm, or mouse click. Kada matatapos natin ang command tool sa Blender, lumalabas ang operator panel sa bottom left corner ng ating 3D viewport. Click lang natin ang arrow para ma-expand natin ang panel. Makikita natin dito ang menu setting ng ating operation. Makikita natin dito yung axis, yung movement na ginawa natin sa x-axis 1 meter. Then, pwede pa rin natin siyang i-revise. Kung maglalagay tayo ng another 1 meter sa ating y-axis, then press enter.
or i-move natin siya ng 2 meters sa ating Z-axis. Pwede rin natin baguhin ang ating orientation at i-activate ang ating proportional editing. Merong iba't ibang way para mag-extrude. Press lang natin ang extrude icon, then hold para makita natin ang iba't ibang option ng ating extrude tool. Extrude the region. Ito ang pagduduplicate ng portion ng ating mesh habang na-maintain ang connection sa ating original selection. Select tayo ng ating vertex, E to extrude, Z for our axis, then click to confirm. Nakapag-duplicate tayo ng vertex habang na-maintain natin ang connection natin sa ating original selection. Subukan nating mag-extrude ng edge. E to extrude, X for axis, release to confirm. Ang ating vertex ay nag-create ng edge at ang ating edge ay nag-create ng face. Extrude manifold. Ito ay similar sa pag-extrude ng face. Pero automatic nitong binubura ang adjacent face kapag nag-extrude inward. Select natin ang extrude manifold. Select tayo ng face. Dahil activated na ang ating extrude tool, move na lang natin ang ating gizmo. At ito naman ang ordinaryong extrude region or extrude face. Mapapansin natin na na-duplicate natin ang face sa kabila using extrude region. Pero sa extrude manifold, automatic niyang i-delete ang adjacent face ng ating extrusion. Select ulit tayo ng face, move natin siya. Na-duplicate natin ang face ng ating extrusion. Lipat tayo sa extrude manifold. Select natin ang face. Then move natin siya sa destination na gusto natin. Mapapansin natin na walang overlapping face sa ating extrude manifold. Extrude along normals. Ito ay commonly ginagamit kung multiple portion ng ating mesh ang ating selected. Select natin ang ating extrude along normals. Select tayo ng face na pointed sa iba't ibang direction. Then, drag natin ang ating gizmo. Mapapansin natin na iba-iba ang direction ng ating extrusion. Another example, select tayo ng multiple faces. Kung extrude region ang ating gagamitin, one direction lang ang extrusion ng ating selection. Kahit mag-assign pa tayo ng axis. E for extrude, X sa ating x-axis or Y. Ang direction niya is similar sa lahat ng selection. Pero kung extrude along normals ang gagamitin natin, nag-i-extrude siya sa individual normals ng selected faces natin. At kung gusto nating maging even ang ating extrusion, punta lang tayo sa operator panel, then select natin or check natin ang offset even, then even na ang extrusion natin. Extrude individual. Ito yung pag-extrude ng multiple connected selection as individuals kaysa as a group or as a region. Select tayo ng connected faces. Gamit natin ng extrude along normals. Then extrude natin siya.
Ulitin natin ang ating extrusion, but this time gamit natin ang extrude individual. Select tayo ng connected face, then extrude natin siya. Mapapansin natin na kahit sabay natin siyang in-extrude at kahit na sila ay connected, ang extrusion nila, gumamit pa rin ito ng individual origin at na-maintain niya ang kanyang original size unlike sa extrude along normals. Extrude to cursor. Ito ang pag-extrude sa ating 3D viewport sa pamamagitan ng pag-click sa position na gusto natin. Automatic na niro-rotate ng Blender ang ating extrusion. Advisable itong gamitin habang tayo ay nasa orthographic view. Select natin ang ating face, then select natin ang ating extrude to cursor. Once sa ating numpad para lumipat tayo sa front view. Then, click lang natin ang position kung saan gusto nating i-extrude ang ating face. Left click lang sa ating 3D viewport. Automatic na niro-rotate ng Blender ang ating extrusion. Depende kung saan kayo nag-left mouse click. Maliban sa toolbar, pwede rin tayo mamili ng iba't ibang way ng pag-extrude sa pamamagitan ng paggamit ng hotkey. Select lang natin ang ating face or kahit na anong portion ng ating mesh na gusto nating i-extrude. Then hotkey Alt+E. Makakapili na tayo kung anong klaseng extrusion ang gusto nating gamitin. Nandito yung extrude faces along normals, extrude individual faces, extrude manifold. Pwede rin nating ulitin ang ating extrusion. Yan po ang basic extrude tool sa edit mode. Sa susunod po nating video, samahan ninyo po ako pag-aralan ang inset tool. Maraming salamat po sa panonood.